Ngayong araw, ating pong pinagdiriwang ang kafiestahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, Saint Paul. Hindi po pagbabagong anyo ha, pagbabagong buhay ni San Pablo. Ang isa pang pangalan ni San Pablo ay mas kilala rin siya sa pangalang Saul of Tarsus. Pero commonly, mas kilala siya sa pangalang Paul the Apostle. Paul the Apostle. Kung gusto niyong mas makilala si San Pablo, mas mainam kung babasahin ninyo yung The Acts of the Apostles sa New Testament. Nandyan yung buhay ni San Pablo. Si San Pablo po ay ayon sa first reading, audio, according to my research, isa rin po siyang Pariseo. Hindi lang po siyang ordinaryong Pharisee, kundi siya po'y dedicated na Pharisee. And strongly, nag-participate po siya sa pag-usig sa mga tagasunod ni Kristo. Ayon sa unang pagbasa, inusig niya ang mga tagasunod ni Kristo, pinapatay yung iba, pinakulong yung iba. In fact, sa ating gospel today, atin pong narinig sa ating first reading, atin pong narinig yung kwento about him papuntang Damascus. At alam niyo po ba kung anong gagawin niya sa Damascus? Uhulihin niya yung mga tagasunod ni Kristo. Ipe-persecute niya yung mga Kristiyano doon. But all this changed na bago po nung papunta siya sa Damascus. Dahil nung papunta siya, he experienced Jesus sa pamamagitan po ng liwanag. At narinig niya ang isang boses na ang sabi, Paul, Paul, why are you persecuting me? Sino po ba kayo? Ako po'y si Jesus na inyong tinutugis, inyong inuusig. Atin po nakita na sa kanyang experience, siya po'y nabulag temporarily. Tapos, nakakita din naman, nagpabinyag, tapos nagmisyon. Nagbagong buhay si San Pablo. From a life of darkness to a light of liwanag. Buhay na may liwanag. From being a persecutor to being the apostle of Jesus. Nagbagong buhay si San Pablo. Alam nyo, ang buhay ni San Pablo reminds me of one thing about baptism. Si San Pablo, natanggap niya yung pananampalataya sa pamamagitan ng binyag. Tayo din naman, natanggap natin ang pananampalataya, our belief in God, sa pamamagitan ng binyag. Pagkatapos niyang binyagan, he proclaimed Jesus. At ito po ay nagpapaalala sa akin ng isang task ng every Christian, that is to proclaim Jesus as God. To proclaim Jesus as God. Ayon po sa gospel, sabi, go out to all the nations and proclaim the good news. Naalala ko yung isang kwento ng pare. I think nabasa ko to. And I think you have heard about this. One time, mayroong isang seminaristang mabait, super bait. Tapos, nakita siya ng kanyang rector. Ang sabi ng Father Rector, hey, keep the faith. Keep the faith. Yung bata sumagot, Father, I will not and I will never keep my faith. I will share it to others. I will share it to others. Ipamamahagi ko po sa iba. Just like Saint Paul, lahat po tayo, as bininyagan, we have the task, and at the same time, it is an opportunity to proclaim Jesus as God. Just like Saint Paul
did.